Kung ang Panginoon ay naging mabuti sa iyo sa nakaraan, walang duda na sa mga kakaharapin mong pagsubok sa hinaharap, walang duda na ipaparanas niya umuli sa iyo ang kanyang kabutihan. Okay, isang magandang hapon muli mga kapatid. Welcome po muli to my channel, Bro RG TV. Sa hapon na ito, ang nais kong ibahagi ay ang 1 Samuel 17:37. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon labanan mo siya sa mga tanungan ni Yahweh. Okay, sa oras na ito ang mga Diyos na pinakadakila at ng makapangyarihan sila. Ama, sa mga oras na ito ay ang mga tao na nakarinig ng iyong salita na ito, sana po ay maging pagpapala sa Kanya. At sana, Panginoon, ano naman yung Kanyang dinadaanan ng mga susubok sa buhay, nagsilbing inspirasyon ang mga salita mong ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang sanitas sa aming kalagitnaan. Amen. Yan. Ang titignan po natin ito at kung paano natin i-apply ito sa ating pang-araw-araw na buhay, makikita natin dito na God is a God of grace and consistency. Ang Panginoon ay Diyos ng habag at Diyos na hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Sa pagkipagrelasyon mo sa Panginoon, asahan mo na talaga yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagliligtas, yung kanyang proteksyon, yung kanyang provision sa iyong buhay sa araw-araw. Ano yung naging susi ni David para ganun na lang katapang para harapin itong si Goliath na halos 3 metro ang tangkad? Makikita natin sa verse na ito na tinignan niya yung nakaraan. Tinignan niya yung nakaraan na ginawa sa kanya ng Panginoon. Nagbalik tanaw siya sa mga kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay sa past o sa nakaraan. Kaya ngayon nagkaroon siya ng magandang pananaw sa hinaharap. Nagkaroon siya ng tapang na harapin ang kanyang pagsubok na kinakaharap ng mga oras na yun. Yun nga ang makipaglaban kay Goliath na sobrang laki at veteranong ng dirigma. Kung makikita natin dito na kapag tayo ay naharap sa worry, kapag tayo ay naharap sa mga alalahanin ng buhay, magtiwala sa sovereignty ng Panginoon sa iyong buhay. Mag-reflect, isipin mo kung gaano naging mabuti ang Panginoong Diyos sa iyong buhay sa nakaraan. Nang sa gayon, makaranas ka ng comfort. Tulad ni David, sabi niya, ililigtas ako ni Yahweh sa mga mababangis na leon at mga oso. Sabi niya, ililigtas din ako ng Panginoon sa Pilisteyong iyon na kanyang kakaharapin sa isang labanan. Ganun po kapag tayo ay naharap sa mga pagsubok ng buhay, tingnan natin yung mga pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa atin sa nakaraan. At nang sa gayon, magkaroon tayo ng tibay ng loob na harapin yung mga kinakaharap nating mga pagsubok. Dahil kung ang Panginoon ay naging mabuti sa iyo sa nakaraan, walang duda na sa mga kakaharapin mong pagsubok sa hinaharap, walang duda na ipaparanas niya umuli sa iyo ang kanyang kabutihan. Ganon yung naging pananaw ni David, kaya nagawa niyang harapin itong si Goliath na halos higante. Dahil ang Panginoong Diyos ay Panginoong Diyos ng awa at habag. Pag tayo ay pinanghihinaan ng loob, balik tanawin natin ang mga kabutihan ng Panginoon sa nakaraan. At magkakaroon tayo ng magandang pananaw sa hinaharap para makuha natin harapin ang mga pagsubok natin susuungin sa mundo na ito na puno ng mga pagsubok. Patuloy tayo na manalangin, patuloy tayo na lumapit sa Panginoon. Kasi sabi nga ng Panginoon, sabi nga ng salita ng Diyos, walang napapahiya na lumalapit sa ating Panginoon. Kaya hindi ko kilala kung sino ka, pero sana ang mga salita ng Diyos na ito ay makapagbigay inspirasyon, magbigay ng comfort sa iyo na patuloy na harapin ang mga hamon ng buhay kahit gaano pa ito kalaki
Kahit kasing laki pa ito ng bundok na masasabi, pero tingnan mo kung gaano naging kabuti sa iyo ang Panginoon sa nakaraan. At magkakaroon ka ng lakas na loob na harapin ang mga kinakaharap ng mga pagsubok sa kasalukuyan. God bless you, kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. Sa Diyos ang kapatid.